Good day sa inyong lahat. Kung nagawi ka dito, maraming salamat at sana mag-subscribe ka. Napakalaking tulong yan sa ating channel. Okay, so another unboxing video na naman tayo, and this time ay continuation pa rin ng ating DCK series. Ngayon naman, ang i-unbox natin ay ang kanilang plunge router, yung KMR12. Siyempre, backstory muna tayo bakit tayo bumili ng ganitong router. Sa mga nakasubaybay na sa ating channel, alam nyo na nag-unbox tayo ng router before. Ito yung sa Inco. And isa ito sa mga pinaka-successful na videos natin dito sa channel na to. So hanggang ngayon, 4 years na ay running pa rin yung router na yon. Ito yung nagustuhan ko sa Inco, matatag talaga sila. So far, wala pa akong nasirang Inco na gamit. Ngayon, okay pa naman yung Inco router pero kailangan kong kumuha ng mas malakas. Ang gamit ko kasi usually ngayon sa router ay yung pangpatag ng tabla. So, ang problema ko lang ay dahil maliit siya, medyo matagal yung pagkain niya ng kahoy. Kaya ako kumuha ng mas malaki. Okay, so dahil subok ko na yung Inco na brand, yun sana ang kukunin ko. Kaso, ang malalaking router ng Inco may kamahalan. Kaya, tumingin ako ng mas mura na brand. Ang una kong nakuha na brand ay yung pangit na Maze Plus. Pangit sabi ko kasi kung nakita nyo yung planer na video ko, ay kumuha din ako ng Maze Plus na planer pero wala pang isang araw nasira na siya agad. Kaya ayokong i-recommend ang Maze Plus na brand. So talaga hindi siya maganda kasi nung iti-testing ko na sana yung Maze Plus na router para sa video, meron siyang play kapag ginagamit mo yung plunge setting niya. So napansin ko din na hindi din pala pantay yung base plate niya. So ang ginawa ko nun, kinailangan ko pa siyang lihain para lang mapantay. So far, yung dalawang tool na Maze Plus, yung isa yung planer, hindi siya gumana, nasira siya agad kinabukasan, binalik ko na. And then itong Maze Plus na router naman, hindi ko siya nagustuhan, kaya sinubasta na natin. Okay, so ito na yung unboxing ng DCK router. Okay, so palagi kong sinasabi na pag nagbubukas ako ng DCK na packaging, yung itsura pa lang ng box niya and yung feel niya parang premium na. Maganda yung kahon nila, parang yung mga box ng Bosch na mga power tool. So pagbukas, nandyan yung mga accessories niya and yung guides niya. Then din yung wrench niya at yung warranty card niya. Then yung power cord naman niya, pag nahawakan mo talaga, feeling mo heavy duty siya. And so far yung mga tools na DCK ko, matigas talaga yung kable niya, hindi siya madaling magbitak o hindi siya malampot. So isa yun sa mga magagandang katangian ng DCK tools. Then dito sa loob may mga iba pang accessories at yung mga collet niya. So may kasama na siyang collet para magamit mo yung either 1/4. Kasi ito, 1/2 yung kanyang collet size. Then yung router mismo, pag angat ko pa lang solid na yung feel niya. Then testing ko kung gumagana and okay naman siya. Ito nga pala ay 1600 watts, plunge type siya pero wala siyang variable speed. So okay lang naman yun sa akin. At syempre dahil bad experience ako sa plate ng Maze Plus na router, isa sa una kong chinek dito yung sa DCK ay kapag lapag mo sa tiles kung flat siya. And so far flat naman siya. So maganda din yung plastic niya. Sabi ko nga parang premium talaga. Okay, so ito nga palang router, sabi ko kanina may kasama na siyang collet para magamit mo yung mga pang 1/4 na router bits. So meron akong router bits galing doon sa Inco, magagamit ko pa rin siya ngayon dahil dito sa collet na to. So ang collet niya nga pala ay 1/2 or 12.7 mm, kaya madali lang siyang hanapan ng mga bits. Isa sa mga una kong biniling bit niya ay itong flush trim na may bearing. Okay, so sa unang testing naman, una kong ginawa ay yung pag-profile ng kahoy. Tulad din ng una kong testing sa Inco. Pero ngayon naman, actual project itong paggagamitan ko. Ito yung para sa mga frame ng aircon. So, tamang-tama lang para sa akin yung lakas niya. Medyo mabigat lang pero okay naman. And kung makikita nyo, ito yung final result niya. Okay naman yung tabas niya. Kahit yung router bit na gamit ko ay 3 years old na. So, hindi pa siya nakahasa.
okay pa rin naman. Mas maganda siguro pag nahasa, pero kung makikita nyo, makinis naman yung kanyang kuha. Ayan, so satisfied naman ako sa performance niya. Isa nga palang pinaggagamitan ko ng router ay yung pag-flat ng mga slab. So yung Inco kasi na router, maliit lang yung bit na pwede, kaya matagal siyang gamitin. And syempre, karamihan kasi ng ginagamitan ko nito, yung Acacia na kahoy, medyo matigas din siya. So minsan hirap yung maliit na router. So tulad nung Inco na ginawan ko siya ng eksaktong patungan niya, ganito din yung ginawa ko dito sa DCK. So patungan lang siya, kasya dito yung mga halos 1.5 na inch na tabla. Usually yun naman yung mga ginagawa ko. So pwede mo i-adjust yung height niya dahil planche router siya, then paunti-unti lang yung tabas. Wala nga pala akong video nung ginamit ko siya para pang patag ng mga tabla. So dahil nga pala kasya yung 1/2 na bit, sa kanya bumili ako ng mas malapad para mas malaki yung kain niya tuwing magpapatag ako ng tabla. Mura lang din ito sa Shopee, pero karamihan galing sa China, kaya medyo i-adjust nyo lang yung ordering time nyo. Okay, so palagi naman if gusto nyo i-check yung mga items, may mga link ako dyan sa description box. Okay, so October 2022 pa itong router na to. And tinest ko naman siya kanina, umaandar pa rin siya. Ito na yung kanyang itsura. Nakailang DIY projects na din naman siya. And so far, satisfied ako sa performance niya. Okay, so again, maraming salamat sa panonood and sana mag-subscribe ka and see you on my next video. Bye!